kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. Matapos mabisto ang ginawang panunuhol ng isang district engineer ng DPWH sa batang-batang maprinsipyo na congressman ng 1st District ng Batangas na si Leandro Antonio Legarda Lipiste, ay kaagad na naaresto sa pamamagitan ng isang entrapment operation ang sanay nasa kurakutan sa proyekto ng gobyerno na district engineer ng DPWH. Maling-mali ang desisyon ng mukhang perang district engineer ng kanyang tinangkang suhulan ang congressman na may matinding pagmamahal sa bayan, maliban pa sa milyonaryo rin ang pamilya nito. Kung naging magaling sa pananalita para mangumbinsi itong district engineer ng mag-alok ng suhol, pero nang mahuli na ito ay mas tahimik pa ito sa ipis at ni hindi man lang lumabas ang kanyang galing sa pananalita. Nang sinubukan siyang kuhanan ng statement ng media, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Congressman Lipiste at kagad niya itong sinampahan ng kaso. Ngayong araw, Tuesday, August 26, nagsampa po ako ng kaso laban kay District Engineer Calalo para sa direct bribery, corruption of public officials, paglabag sa anti-graft and corrupt practices, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Hindi lang po ito tungkol sa mahigit 3 million pesos na suhol, kung hindi tungkol sa umaabot na mahigit 300 million pesos kada taon na SOP o Standard Operating Procedure o kickbacks mula sa mga proyekto ng DPWH na nakalaan umano para sa congressman ng unang distrito ng Batangas taon-taon. Ayon sa aking sworn statement, sinabi sa akin ni DE na gusto ng mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas na makipag-meet sa akin at kaya daw nila akong bigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas o 180 million hanggang 360 million pesos. Ang paliwanag sa akin ni DE, natutuwa daw ang mga kontraktor sa mga programa ko para sa edukasyon. Kaya gustong-gusto nilang magpadala daw sa akin ng suporta. May isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng initial na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera na dala ni DE. Ipinaliwanag sa akin ni DE ang sistema sa pa-award ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. Ayon sa aking sworn statement, hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Pinipili lang daw ng congressman ang kontraktor na nagbibigay ng SOP. Pinangalanan din ni DE sa akin ang mga pinakamalalaking mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas, kung sino ang mga taong nagpasok at pumipili sa kanila para manalo sa bidding noong panahon ng dating congressman. Kung nag-agree ako kay DE, ngayong linggo ay imimit na sana namin ang mga kontraktor at makakapagbigay na po sila ng milyon-milyong pisong DPWH kickbacks mula sa 2025 projects na na-award na sa kanila. Sa loob ng 3 taon, aabot po siguro sa mahigit 1 billion pesos ang DPWH project kickbacks na nakalaan para sa congressman ng unang distrito ng Batangas. Kaya po, binabanggit na mayroong ibang mga tao na mas may kasalanan kaysa sa mga district engineer.
naniniwala rin po ako na ang taong nakakaalam tungkol sa mga mas malaking di umano'y korupsyon sa mga proyekto ng DPWH ay walang iba kundi ang ating district engineer. Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating district engineer, Abelardo Calalo, at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness para sama-sama nating mapanagot ang mga taong talagang nakinabang sa sistema ng korupsyon sa mga DPWH projects. Dahil kailanman ay hindi ako tatanggap ng kickbacks, wala akong pag-aatubili na ipaglaban na ang lahat ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas ay dapat gawin ng tama. Kaugnay nito, ipagpapatuloy natin ang pagpapa-audit sa lahat ng DPWH projects sa unang distrito sa abot ng ating makakaya, hindi lamang sa mga flood control projects, at isusulong natin ang pagsasaayos ng mga mali at depektibong gawa ng walang dagdag na gastos sa gobyerno. Dahil sa pagkanta ng District Engineer kay Congressman Letiste kaugnay sa kung magkano ang kabuang matatanggap nito kapag pumayag itong magpasuhol, ay nabisto ng Congressman kung gaano talaga kalala ang korupsyong kinasasangkutan ng DPWH in partnership sa mga gahamang contractors na siyang gumagawa ng mga substandard na proyekto ng gobyerno para makakubra ng limpak-limpak na pera. Ang DPWH ang dapat maningil sa mga kontraktor dahil pag may pinagawa ka na 15 meters at ang i-deliver ay 4 meters, dapat pong ibuo yung 15 meters. At kung ang isang engineer ay magsasign ng acceptance of work na 15 meters, ang actually 4 meters, yung liability also is on the engineer. Sir, ang gagamitan nyo sa TRICOM, ng inyong investigasyon, pwede nyo rin bang maipatawag as a resource person yung pinalitan po ninyong congressman, sir? Nasa chair ng mga committee ng Kongreso po ang pagtawag ng mga resource persons. Sa inyo may death threat po ba? Magsisimula na yung TRICOM na sa on-infrastructure. Are you willing to reveal yung experience ninyo dito sa district ninyo to help the investigation? Of course, but I would say that this should not really come as a surprise that there is SOP in DPWH projects. I'm just stating it publicly now, but I think all of the reporters who are with us here have also heard the incidents of this elsewhere. And I hope that with the pronouncements of President BBM, there will be a marked decrease in corruption in DPWH projects. Pero ang personal kong pananaw ay dapat hindi lang puro investigasyon ang ating ginagawa. Ngayon, meron ng arrest. Pero kahit na, hindi naman yan magsusolusyon sa kasulukuyang 880 billion pesos proposed budget ng DPWH sa 2026. Dapat hindi lang tayo talk, dapat tayo mag-walk the talk. At kung napatunayan na widespread ang korupsyon sa DPWH, ang tanong, bakit naman natin bibigyan ng 880 billion pesos pa ang ahensya at ang management na nag-oversee sa korupsyon na ito? Engineer, inalok niyo bang maging state witness? Congressman, inalok niyo ba si engineer na maging state witness, si Engineer Calalo? Yes, as I stated in my statement just now, and as I can also confirm now, I proposed to Engineer Calalo when we crossed paths in the office of the provincial prosecutor earlier that he turn state witness and help us uncover corruption in the DPWH system. Ano pong tugon niya? Sa ngayon po, siguro medyo overwhelmed lang si engineer sa maraming mga nangyayari, kaya pinagdadasal ko na lang po na hindi man siya pa nakakapagsalita, magre-reflect po siya na sana ito po ay magiging isang
public service din niya sa ating bansa. How important na maging state witness siya? I don't want to belittle the crimes that have been committed or alleged because, of course, there are laws that we must follow. But I'm just putting context also because the public is very interested now in ongoing investigations on DPWH employees that may mga mas guilty pa kaysa sa mga DPWH employees na ito. At para ma-achieve natin ang goal natin na mabawasan ang korupsyon hanggang wala ng korupsyon sa DPWH, hindi lang po dapat yung mga employees ng DPWH ang dapat nating hold to account. And I believe with the help of state witnesses, we can catch a bigger fish. Siguradong maraming mga politikong masasagasaan sa kasong ito kapag tuluyang maging state witness ang mga maraming nalalaman ng mga district engineers ng DPWH. Yari ang mga politikong gahaman sa pera kapag ikakanta sila ng mga contractors na siyang nagpapaulan sa kanila ng suhol na pera kapalit sa pagbayag nila na substandard lang ang mga materyales na gagamitin sa proyektong ipinapagawa ng pamahalaan. Klarong pagnanakaw ito sa sariling bayan. Makukonsidera itong pagtraidor sa bayan ng mga sangkot na politiko. Ang tanong, may mananagot kaya na contractors at politiko sa malawak na nakawang ito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.